Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga kabataang ipinahihiya ang kanilang nakaraan. Kahit pa nga nakaahon naman sila doon. Mga giliw naming taga-subaybay, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Walden sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay! Tay! Ba't narito kayo? Sinurpresa ka namin dahil birthday mo ngayon. Ay, happy birthday, anak. Salamat to. Happy birthday, Dan Walden! Eh, bakit ba tagal mong hindi bumibisita sa probinsya? Busy ho ako sa trabaho eh. Abay, anak, patuloyin mo naman kami para Sana mailagay na namin dyan tumadala namin prutas at gulay para sa iyo. Oo. Paalis ho ako ngayon. Walang mag-aasikaso sa inyo dito. Ha? Birthday mo? Magtatrabaho ka? Talagang ganun ho. Para makaahon sa hirap. Kami na bahalang mag-asikaso sa mga sarili namin. Basta nasa loob na kami. Ay, oo nga. Maglilinis tuloy kami, anak. Ayaw ho ng kasera ko na maraming tao sa paupahan niyang bahay. Ha? Ganun ba? Kaya iuwi niyo na lang uli ang mga dala niyo. At sa susunod, tatawag muna kayo bago kayo magpunta rito. Sinabi niya yon, Aling Nita? Oo, Wilson. Buti na nga lang. Naisip ka namin tawagan. Sa'yo na lang itong mga dala naming prutas at gulay. Para hindi na kami magdala ng mabigat pag uwi namin. Pambihira si Walden. Hindi naman po ipinagbawal ng kasera niya na tumanggap ng bisita. Baka importante lang talagang gagawin niya kaya ayaw na kaming patuloyin. Ang alam ko po, may usapan sila ng girlfriend niya ngayon, si Samantha. May hinobya na pala ang aming anak. Oo. Hindi pala niya sinabi sa inyo. Hindi, kasi tuwing tatawagan namin siya, hindi namin siya nakakausap ng matagal. Ganito na lang po, Aling Nita, Mang Pablo. Dito na lang po kayo matulog ngayong gabi. Para makapagpahinga naman kayo. At mamayang madaling araw, ihahatid ko kayo sa terminal ng bus. Maraming salamat, Wilson, ha? Mabait ka talaga. Ang dami naman itong pagkaing pinakater mo, Walden. Oo nga. Tatlo lang naman tayo. Dahil sabi mo nga, hindi makakapunta si Wilson. At yung best friend ko, ganun din. Okay lang yan, Samantha. Tita Pilar, para mas masaya tayo. Ikaw talagang bata ka. Sobra kang galante. Siguro dahil uli lang lubos na po si Mami. Walang parents na iniintindi. Oy, baka naman hindi ka nag-iipon for the future, iho. Don't worry, tita. Nagsisave po ako para sa future namin ni Samantha. Talaga lang pong inilaan ko ang budget na to. Parang yung birthday ko. Para maging masaya naman ako. Malungkot kasi mag-isa. Sabi ko na sinasamantang dahilan, kaya hindi mo inasikaso sina Aling Nita. Wilson, hindi ko pwedeng i-cancel ang birthday celebration ko kina Samantha. Nakakaya naman sa kanya. Maging kay Tita Pilar. Boss pa naman natin siya. Kaya binaliwala mong parents mo. Kasalanan naman nila eh.
Bigla na lang silang dumating ng walang pasabi. Naalala ka nila eh. Kaya sinurpresa ka. Kasalanan na ba yun ngayon? Hindi nga ako handa sa pagluwas nila. Sana, pinatuloy mo na lang sila sa bahay mo at ipinakilala na kay Samantha. Eh di pala nila alam na may nobya ka na eh. Ang alam nila, Samantha, uli lang lubos na ako. Ano? Bakit itinago mo sa kanila ang mga magulang mo, Walden? Dahil nag-aalala ako na maging hadlang sila sa katuparan ng mga pangarap ko. Bakit ka umiiyak, Nita? Ang anak natin, Pablo. Ayaw niya na tayong kasama. Nakalimutan niya na tayo. Nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa ating natuklasan. Siguro kaya ganoon dahil kaya na niyang mabuhay mag-isa. Sa awa ng Diyos, napagtapos na natin siya sa kolehiyo at may maganda ng trabaho. Sabi ni Wilson, anak ng boss nila ang nobya ni Walden. Kaya siguro ayaw niya tayong ipakilala. Marahil, kinahihiya niya tayo. Dahil mahirap lang tayong mga magulang niya. Congratulations, Walden. Malaki na naman ang komisyon na nakuha mo kanina. Dahil sa kliyenteng naipasok mo sa company natin. Kaya ngayon, makukuha ko na yung coaching gusto kong bilhin. Wala ka bang planong ilipat na dito sa Maynila ang mga magulang mo? At ko naman gagawin yun? Ha? Malakas pa sila. Kaya nilang mabuhay dun sa probinsya. Grabe ka naman, Walden. Ako, kahit nasa probinsya pa natin ang parents ko, inialis ko naman sila sa mapanganib na lugar nang kumikita na ako. Inayos kong tirahan nila. Sinabi ko na sa iyo, hindi alam ni na Samantha na buhay pa sila. At pangangatawanan ko ang lihim na yun hanggang makasal na kami. Walden, puro pangarap mo na lang bang mahalaga sa'yo? Ah, Nakalimutan mo na bang mga sakripisyo nila para lang makatapos ka ng koleyo? Walden, nagsipag sila araw-gabi. Ibinenta pa nga ang lupang sinasakan ni Mang Pablo, makatapos ka lang. Tapos ngayon, hindi mo malang sila aalalahanin. Nasa naman ang puso mo, pare? pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Oh, anak, bakit narito ka na? Si Walden, nasaan? Sabi mo susundin mo sa kanila para makasama natin ngayong hapunan. Tayo na lang po mag-dinner, Mami. Huwag na natin siyang isama. Eh, bakit? Wala ba siya doon? Nandun po siya sa bahay niya. Kinausap pa nga niya si Wilson. Di na nga lang ako nagpakita pa sa kanila eh. Bakit nga? Kasi nawala na ako ng ganang sunduin siya. Ha? Eh, bakit? Nagkagalit ba kayo? Anak, dapat pag-usapan nyo ng maayos ang problema. Hindi yung nagmamaktol ka. Siya po may problema, Mami eh. Nagsinungaling siya sa atin. Nagsinungaling si Walden? Opo. Anong ibig mo sabihin? Buhay po ang parents niya. Oh, Yun yung narinig ko sa kanilang pag-uusap ni Wilson. Mabuti naman, hinarap mo rin ako. 4 days mo rin akong hindi pinansin, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Talagang hindi masasabihin. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Para hindi na ako nag-iisip pa. Ay, sinungaling ka. Ano? Hindi ka naman pala uli lang lubos. Pero sabi mo sa amin, patay ng parents mo.
Ha? Ang sama mong anak. Buhay pa yung mga tao nagpapakahirap para ka magtagumpay. Nagawa mo pang patayin? Magpapaliwanag ako. Grabe. Nahiya kasi ako sa inyo. Nag-aalala na baka tumutol sa akin si tita. O kaya baka ayawan mo ko. Dahil nga mahirap lang ang pamilya ko. Plano ko rin naman sabihin sa iyo lahat eh. Pagkasal na tayo. Sa palagay mo, makakasal pa ako sa'yo? Pagkatapos kong malaman na masama pala ugali mo? Samantha, Kung kriminal ang parents mo, baka makunawaan pa kita. Baka mapatawad. Kaso hindi. Naghahanap buhay sila makatapos ka lang. Samantha, Tulad din sila ng parents ni mami at daddy. Ang mababait kong lolo at lola. Oo. Mahirap din ang parents ko noon. Nagsikap lang sila para umasenso. Pero ang pagkakaiba nila sa'yo, hindi nila kinahiya ang kanilang pinagmulan. I'm sorry. Hindi ko alam. Kaya kami magkakapatid. Pinalaki nilang hindi matapobre. Lagi nakatapak ang mga paa sa lupa. At alam mo ba kung bakit? Bakit ilang araw kitang hindi hinarap? Para matiyak ko sa sarili ko kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Anong ibig mong sabihin? Masakit ito sa akin, Walden. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagkadismay ako sa'yo. Oh. Tapusin na natin ang relasyon natin. Ayoko sa lalaki hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at walang utang na loob. Pablo, kaninang umaga pa ulan ng ulan, wala naman bagyo ah. Ay, hindi tuloy ako nakaalis ng bahay. Kumusta na kaya ang anak natin? Ayos ang kalagayan ni Walden. Maganda yung tinitirahan niya. Hindi niya na tayo naalala. Tita, kahit pa nakalimutan na niya tayo, hilingin pa rin natin sa Diyos na mapabuti siya. Kahit pa maiwan na natin siya. Ikaw pala, Wilson. Walden, Buti, nabutan mo ako. Uuwi ako ng probinsya. Dadalawin ko si Nainay at Titay. Hihingi ako ng tawad sa kanila. bakit mo naisip yun? Nagliwanag ang isip ko sa mga sinabi sa akin ni Samantha. Tama siya. Hindi ko dapat ikahiya ang mga magulang ko. Ang aking pinagmulan. Maganda sanang gagawin mo. Kaya lang, huli na eh. Huli na? Nagpunta ako dito dahil tumawag sa akin si inay. Nagka-landslide daw sa lugar niyo. Ano? Ang mga magulang ko, ano nangyari sa kanila? Patay na sila, Walden. Oh. Hindi. Natagpuan silang patay sa wasak ng bahay. Inay! Itay ko! Sana noon pa kinuha ko na kayo. Sana hindi kayo nawala sa akin. Patawad po, Inay. Itay. Patawad po. Matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Habang yun ay ating pang natatanaw upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin,
Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. 3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa'yo. Gangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang buhay ay puno ng pakikipagsapalaran. Kaya dapat na ang tao ay laging nakahanda. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sania sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mo namang huling isda, Nico, at malalaki eh. Oo nga, mahal. Sinuwerte na naman ako. Madaragdagan na naman ang ating ipon. Pag naibenta mo lahat to, Magtira ka rin ang para sa atin. At bigyan mo rin sina Tatay Dado at Kuya Joel. ang bait mo talaga. Hindi mo nakakalimutan ng pamilya ko kahit na nga hindi ka naman pansin ng tatay ko. At kung pansinin ka man, sinusungitan ka. Kasi, kung hindi dahil sa tatay mo, wala akong magandang asawa. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Ikaw talaga, puro kabiro. Ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka. Oh? Napakaganda. At mapalad ako dahil ako ang pinili mo sa dami ng manliligaw mo. Wow! May isda na naman kami. At ang lalaki pa, Padala ni Nico, Kuya Joel. Marami kasi uli siyang huli. Ang bait talaga ni Bayaw. Hindi kami nakakalimutan. Nagpapalapad ng ilang papel. Tay, Akala yata niya matatanggap ko na siya bilang manugang. Nagkakamali siya. 3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa iyo. Dangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. ay, tapos na pong lahat. Wala na kayong magagawa. Matuwa na lang kayo na maligay sa Sanya kay Nico. Malayo na palang narating ko. Nalibang kasi ako sa pangingista. Hindi bale, marami naman akong huli. At ang lalaki uli. Tsaka matutuwa na naman si Sanya dito. Oh, ang lalaki na ng alon dito. Mabuti pa makauwi na. Oh, may malaking alon. Sasalpukin ang bangka ko. Hindi! Hindi! Sino lalaking yan, anak?
Nakita po siya ng mga tauhan natin dito sa dalampasigan. Sugatan siya, Mama. Ay, oo nga, at walang malay. Tumawag kayo ng doktor. Kailangan mailigtas natin ang lalaking ito. Marami siya sugat. Ay, bakit ka umiiyak? Ayoko siya mawala. Ayoko mawala si Noel. Pero anak, Tulungan na natin siya. sige, Dali. sige, oo. Uutusan ko yung isang tauhan natin na tawagin si Dr. Romano. Kayo pala, Itay. Kuya Joel. Naglutong ate Agnes mo ng sinigang na hipon. Nagdala ko para sa inyo ng pamangkin ko. Salamat, Kuya. Oh, umiiyak ka na naman. Hindi ko kasi mapigilan, Tay. Alalang-alala na po ako kay Nico. Ilang araw na siyang nawawala. Kahit bang bangka ninyo, hindi pa natatigpuan? Oo, Kuya. Hinala ko. Baka yan may babae at sumama na siya doon. Tay naman. Itay, huwag ko kayong magsalta ng ganyan. Pinahihina nyo naman ang loob ng kapatid ko eh. Hindi ako magagawang pagtaksila ni Nico. Mahal niya ako. At tapat siya sa akin. Kung totoo yan, nasan siya? Kung nadisgrasya siya, sana nakita na ang bangka niya. Kaso hindi. Naniniwala ako. May dahilan kaya hindi siya nakabalik. May nangyari sa kanya. At kung ano man yun, sana maligtasan niya para makabalik siya sa amin. Ewan ko sa'yo. Kaya lang ang katotohanan. Ayaw mo pang tanggapin. Kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa may dalampasigan, Noel. Hindi Noel ang pangalan ko. Nico. Pasensya na, Rika. Nainip ako sa bahay niyo kaya namasyal ako rito. Ang ganda dito, ano, Noel? Tahimik. Ang linaw ng tubig dagat. Ang puti ng buhangin. Rika, sinabi ko na sa'yo. Ako si Nico, hindi si Noel. Alam ko. Pero sana hayaan mo na lang tawagin kitang Noel. Kasi kamukha mo siya. Mas mataba. At mas matangkad ka nga lang sa kanya. Pero ang sabi mo, na-aksidente siya bago kayo ikasal. Oo. At iyon ang ikinamatay niya. Kaya nga nung makita kitang sugatan, talagang pinilit ko si Mama na tumawag ng doktor. Dahil ayoko mawala ka. Rika, Ayoko matulad ka kay Noel. Dahil mahal kita. Mahal kita, Nico. hindi. Nagkakamali ka lang ng nararamdaman mo. Akala mo lang mahal mo ko, pero ang totoo, yun ay dahil naaalala mo siya sa akin. Hindi ba pwedeng mahalin mo rin ako? Pasensya ka na. Pero may asawa at anak na ako. At natitiyak ko, nag-aalala na sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon ba nagmumukmuk ka pa rin? Hayaan niyo na lang po ako, Itay. Hindi ko naman po pinababayaan ang anak namin ni Nico. Magtrabaho ka na. Para mabuhay kayo. Ako mag-aalaga sa apo ko. Bala ka naman po talagang kumuha ng pwesto sa palengke. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka doon sa pinsan mo si Agnes. Sa Abu Dhabi? Oo. Maganda roon. Kikita ka ng malaki. Malilimot mo pa ang walang hiyamong asawa. Pero, Itay, Akong mag-aalaga sa apo ko. Gagastosan ko rin ang pag-alis mo. ayoko po, Itay. Ayoko po mapalayo sa anak ko. May santik pala talaga utak mo. Tigas ang ulo mo. Itay, sana hayaan niyo na lang po ako. May asawa na ako. At isa pa, naniniwala ako. Babalik din sa amin si Nico.
Anong sasabihin mo sa akin, Nico? Aling Flora, gusto ko pong magpasalamat uli sa pagtulong niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ni Rica ang buhay ko. Natulungan mo rin ako na malaki, Nico. Mula nang dumating ka rito sa resort namin, nagbalik ang sigla ng aking anak. Hindi na siya nagtatangkang magpakamatay. Kaya ang gusto ko sana, lumito ka na lang. Ho, Mabubuhay ka na maginawa rito. Lalo na kung pakakasalan mo ang aking anak. Kaisa-isa ko siyang tagapagmana rito. pero Aling Flora, may pamilya na ako. Alam po niya yun. At mali na buhayin niya sa akin ang isang matagal ng patay. Tama si Nico, Mama. Rika, Hinihintay na siya ng kanyang asawa at anak. Kaya, hayaan na natin siya makaalis. sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Opo. Maliwanag na ang isip ko, Mama. Tanggap ko ng hindi na magbabalik pa sa akin si Noel. Akala ko hindi ka na darating, Sanya. Ang tagal mo eh. Pinaliguan ko pa kasi si Junior, Kuya Joel, kaya medyo natagalan ako. Ano yung dala mong bag? Narito lahat ng mga kakailanganin ni Junior habang nasa palengke ako. O sige, kami nang bahala dito ng asawa ko at maging sa pamangkin ko. O sige na, magtrabaho ka na. Salamat. Salamat, Kuya. Buti ka pa, nauunawaan mo ko. Dahil nakita ko naman kung gaano ka kamahal ni Nico. Kaya hindi rin ako makapaniwalang ipinagpalit ka niya sa iba. Sana nga, bumalik na siya. Kasi anibersaryo na ng kasal namin bukas. Sana, ibalik na siya sa akin ng Diyos. Tulog na si Junior. Malapit na rin matapos ang araw na to. Ang wedding anniversary namin ni Nico. Diyos ko. Nasaan po kayang asawa ko? Sana wala pong nangyaring masama sa kanya. At sana naaalala pa rin niya kami. Diyos ko. Sanya, Nico! 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 Ikaw nga! Salamat! Salamat at nagbalik ka na! Nico! patawarin mo ako sa pagkawala ko. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sinalpok ng malaking alon ng bangka ko at napadpad ako sa isang isla na pag-aari ng isang mayamang byuda. Sila ng kanyang anak ang tumulong sa akin. Babae bang anak ng byuda? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong naging ugnayan sa kanya. Alam mo, binigyan pa nga nila ako ng pera eh. Para daw magamit natin sa pagnenegosyo. Ano? Bakit? Ikukwento ko sa iyo lahat mamaya. Pero ngayon, ang gusto kong gawin natin, ipagpasalamat sa Diyos ang muli nating pagkikita. Kung mapagtatagumpayan lamang ang mga pagsubok at tukso, iba yung kaligayahan ang kahalili nito sa kanyang panahon. Nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia.
technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Pero nagbibingi-bingihan ka. Nagbubulag-bulagan ka. Dahil makasarili ka, Blessy. At ikaw, manhid ka, ate. May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo. Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Liway sa ating dulang sa kanyang panahon. Mang David, kayo po pala. Gabi na po At napasugod po kayo sa ulan. Ang aling huling mo, inaapoy ng lagnat. Kung pwede sana kitang maisama sa bahay para matingnan mo ang kalagayan niya. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Sige po. Sasama ako sa bahay nyo. Sandali lang ho. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Salamat, Liway. Maraming salamat. Si Ate Liway pa rin palang tinatawag ng mga taga rito kapag may mga problema sila. Kasi nga, isang tawag lamang nila sa Ate Liway mo. Kahit pa napakalakas ng ulan, sasama at sasama siya talaga sa kanila. Paano kung kanser na pala ang dahilan ng pagkakasakit ng tao? Pwede pa ba yung mga pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano, may kaalaman naman ang atin mo sa first aid. Mula sa natutunan niya sa caregiving course na pinag-aralan niya. At saka alam din niya ang gagawin niya sa mga oras ng emergency. Mabababaw rin kasi yung mga taga rito. Madaling makuha ang mga loob. So ano ba nakita nila kay Ate Liway? At bakit sobra-sobra ang pagpapahalaga nila sa kanya? Bumaba na po ang lagnat ni Aling Kuling dahil sa pinainom ko sa kanyang gamot sa lagnat, Mang David. Nakatulong din po yung pagpunas-punas sa kanya ng basang bimpo para mabawasan ang init ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos at kahit papano'y nabawasan ang pag-aalala ko. Babantayan ko po muna siya hanggang mamaya. Ano't ano man po, kapag bumalik ang lagnat niya, dalhin na po natin siya sa ospital. Kailangan din po kasing malaman ng dahilan kung bakit babalik-balik ang lagnat niya. Hiramin na lang po natin yung sasakyang service ng barangay. Sige. Ikaw na ang bahala sa aling huling mo, Liway. Sana'y humupa na ng tuluyan ang lagnat niya. Joel! Joel, sandali! Kasi nagmamadali ako. Marami kong gagawin sa gilingan ng palay. Bakit ba iniiwasan mo ko? Ano bang problema mo? Bakit ka pa kasi nagbalik? Para lang saktan ulit ang kalooban ko. Isa pa, wala naman sa lugar na itong mga pangarap mo, hindi ba? Oo! Inaamin ko. Bigo ako sa mga pangarap ko. Bumagsak ako sa battery exam sa nursing.
Kaya hindi na ako magiging isang nurse kahit kailan. Katulad din ng katotohanan na hindi na ako makakapag-ibang bansa. Tulad na pinapangarap ko. O ngayon, pagtawanan mo ako, Joel. Pagtawanan mo ako dahil hindi ako nagtagumpay sa mga gusto ko mangyari sa buhay. Hanggang ngayon ba, hindi pa sinasabi sa iyo ni Blessy ang dahilan ng biglaan niyang pag-uwi rito sa baryo, Lida? Aray, hindi. Nag-aalangan naman akong tanungin. Alam mo naman ang ugali ng anak mong yun. May karapatan nating malaman ang mga nangyayari sa kanya, lalo na sa pag-aaral niya. Dahil sa kanya lahat napupunta yung pinagbentahan ng ani nating palay. Mula nga kasi nang dumating siya rito, wala siya binabanggit tungkol doon. Ayoko nga kasing pangunahan. Tsaka lang mag-aalboroto. Ang mahirap nga, sa sobrang pag-iingat natin sa maaari niyang maramdaman, ay umaabuso naman siya. Tingnan mo, parang tau-tauhan lang ang turing niya sa atin dito. Madalas, daan-daanan lang niya tayo rito. Ako iniisip ko na lang. Epekto yun ng mga maintenance na gamot na iniinom niya magpahanggang ngayon. Lalo na yung pagiging bugnutin niya. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kailangan pa rin nating malaman kung bakit bigla na lamang siyang umuwi rito sa baryo. Hindi mo ba napansin? Parang halos lahat ng gamit niya sa dormitoryo, inuwi na niyang lahat dito. Hakutin ang asin na binilan ko! Paparating ang malakas na ulan! Matutulaw ang asin ko! Di ba? Wala dito yung taong hinahanap mo? Masisigaw mo, nasira tuloy tulog ko eh! Umalis ka na nga! Hindi ka alis yung babato ko lahat ng madapot ko rito! David, hindi ko ba si Alicela yung nawala ng malay niya yun at bumagsak sa kalsada? Oo nga. Mabuti pa sa klolohan natin siya. Tara. Leslie! Bakit hindi mo ako tinawag sa likod bahay nang hanapin ako kanina ni Alicela? Bakit? Obligasyon ba kitang tawagin? Para lang sa matatang yun? Sinira na nga rin yung tulog ko, aabalahin pa niya ako? Natunaw lahat ng asin na nakabilad ni Alicela. Kung tinawag mo sana ako sa likod bahay, baka may nahakot pa kaming ilang sako bago bumuhos ang ulan. Bakit kasi nagbibilad pa siya ng asin? Panahon ng tag-ulan? Dinala ni namang David at Joel si Alicela sa ospital. Inatake sa sobrang depresyon dahil sa nakitang unti-unting pagkatunaw ng kanyang asin na naulanan. Pero kung nanaig lang sana sa'yo ng mga sandaling yun ang pagtulong sa kapwa, baka naisalba pa ng matanda ang kanyang hanap buhay. Eh bakit ba parang kasalanan ko pa ang pagkatunaw ng asin sa ulan na matandang yun? Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, dahil makasarili ka, Blessy! At ikaw, manhid ka, ate! Ay, pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo! Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Kahit kailan, hindi naging madamot sa iyong ate liway mo, Blessy. Hindi masusukat ng anumang bagay dito sa mundo ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa iyo mula noong mga bata pa kayo, kahit magpahanggang ngayon. Alam niyo, Tay, yung mga sinasabi niyong yan ang hindi ko talaga maintindihan. Kapag nagkakaroon kami ng problema ni ate, palagi niyong sinusumbat sa akin ang bagay na yan.
13 anyos ka pa lang noon, Blessy. Pabalik-balik ka sa ospital. Dahil sa kung ano-anong karamdaman. Hanggang tapatin kami ng doktor. Na hindi na gumagana ang iyong mga bato. At kailangan mong sumailalim sa isang kidney transplant. Sa puntong yun, kailangan na naming magdesisyon ng nanay mo. Halos naubos na rin kasi ang kabuhayan natin noon dahil sa iyong pagpapagamot. Kaya hindi na namin kayang magbayad pa sa isang donor na manggagaling sa labas. Kung ganun, sino naging donor ko? Magandang umaga po, Aling Nida. Ay, Joel, Napasyal kayo rito sa gilingan ng palay ko. ipagigiling ko nga kasi yung 5 sako ng palay na ibinaba ng tricycle sa harapan ng gilingan mo. Alam mo na, tagulan na. Kailangan may nakatabi ng bigas para sa pagkain. Oo, tama po yun. O sige, ako na pong magbubuhat. Papasok dito sa loob ng mga sako. Abay, nadagdagan na pala ang mga gilingan mo ng palay ah. Ay, opo. Sinikap ko po talaga makabili ng ilang dagdag na makina para hindi na po lumayo mga kalugan natin sa pagpapagiling ng palay. Joel, Oh, yun tungkol sa mga maling asal sa iyo ni Blessy. Ako na humihingi ng paumanhin sa iyo, ha? naku, wala po kayong dapat alalahanin na Aling Nida. Kabisado ko na po ang ugali ni Blessing. Naunawaan ko po siya sa maraming bagay. Alam ko, mahal mo ang anak ko, Joel. Wala naman pong nababago sa nararamdaman ko kay Blessing. Lalo na't sa kanya ko naman inuukol ang mga pagsisikap ko sa buhay. Nang sabihin sa akin noon ni na itay at inay ang kondisyon mo, hindi na ako nagdalawang isip ang ibigay sa iyo ang isang bato ko. At ang ginawa kong yun, hindi ko yun pinagsisisihan kailanman. Isipin pang binigyan ko ng masamang kahulugan yung mga paghihigpit mo. Kasi akala ko, gusto mong kontrolin ang buhay ko. Kailangan kitang pangalagaan dahil mahal kita. Gusto kong magkasama pa tayo ng matagal-tagal habang tayo'y nabubuhay. Pero bumalik ako ritong bigo sa mga pangarap ko, ate. Pwede namang magsimulang muli, di ba? Si Joel, mahal ka niya. Kasama ka sa mga pangarap niya. Ngayon ko napatunayan kung gaano pa rin niyo ako pinahahalagahan sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ikaw, si Inay at Itay, at si Joel. Ngayon ko rin napatunayan kung bakit mahal ka ng mga tao dito sa baryo, ate. Dahil ikaw ang nagsisilbing pag-asa sa mga sandali ng kanilang mga kabiguan. Halika na. Ate. Basta ako, palagi lang ako nandito para sa'yo, ha? Kung may mga pagkakataon mang kailangan kong itama ang mga bagay-bagay, yun ay dahil mahal kita. At para sa kabutihan mo lamang ang lahat. Pagtanggap sa sariling damdamin. Pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan at pangangailangan ng kapwa. Ang mga ito ang mahahalagang sangkap sa pagbuo ng mabubuting layunin
Kapag nataglay mo ang ganyang mga katangian, tutulungan ka ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napakasakit, Kuya Dante. Kalilibing lang ng asawa ko, pinalayas na ako ng edad ko. At siya, ang piniling makasama ng aking anak. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan, magkakasunod ang mga masasakit na dagok ng buhay na para bang nais igupo ang mahilang nilalang. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Merlina sa ating dunang sa kanyang panahon. Mabutit narito kayo mag-ina, Merlina. Sheena. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Mami Celeste? Huwag mo akong tawaging mami. Dahil hanggang ngayon, hindi kita tinatanggap na manugang. Kaya pala, yun ang dahilan kaya malayo ang loob niyo sa akin. Tama! Tiniis lamang kitang kasama. Alang-alang sa nag-iisa kong anak. Grandma? At ngayon patay ng anak ko. Wala nang dahilan pa para manatili ka pa rito sa pamamahay ko. Pinalalayas niyo na ho kami. Paano pong pag-aaral ko? Huwag kang sumama sa hampas lupa mong ina. Maiwan ka rito at mabubuhay ka na maginhawa sa piling ko. Grandma? O ngayon, Sheena, sabihin mo, sino ang gusto mong samahan? Ako na grandma mo? O ang manggagamit na alilang ito? Sobra kayong masakit magsalita. Kahit naging katulong niyo po ako, minahal ko ng tunay ang inyong anak. Ang sabihin mo, nagpabuntis ka agad sa anak ko, nang sa ganon makalaya ka na sa pagkalila. Sinuwerte ka naman. Pero sandaling panahon lang. Dahil nagkasakit sa utak ng anak ko. At ngayong wala na siya, babalik ka na sa basurahang pinanggalingan mo. Ngayon, Sheena, magsalita ka. Anak. Nay. I'm sorry. Sheena, ayoko pong maghirap. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kaya, dito na lang po ako kay Grandma. Oh, ano po? Narinig mo ang sinabi na po ko. Ayaw niya sa'yo. Kaya lumayas ka na! Napakasakit ko yun dati. Kalilibig lang ng asawa ko. Pinalayas na ako ng binad ko. At siya, ang piniling makasama ng aking anak. Tumahan ka na. Wala kang magagawa. Ang anak mo mismong nagpasya. Mas pinahalagan pa ng anak ko ang yaman ng kanyang lola kaysa ako na kanyang ina. Hindi pa katapusan ng mundo, Marina. Oh, parang gulong ang buhay. Nasa ilalim ka ngayon.
Pero ano malay mo bukas? Kasi ibabaw ka na. Kuya Dante. Magpakatatag ka. Sikapin mong buuin pa rin ang iyong buhay. Kahit na nga wala na sa iyong piling ang iyong magama. Totoo nga pala ang sabi ni Kuya Dante. Nagmumukmo ka dito sa kwarto mo. Ikay, bakit ganun? Naging mabuting asawa naman ako kay Conrad. Bakit hindi yun nakita ng mami niya? Makitid talaga ang utak ng biyanan mo. Pwede ba kalimutan mo na yon? Sikapin mo na lang natanggapin ang lahat. Ang isipin mo, mapapabuti sa kanyang anak mo. Sakit. Masakit. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo naman mababago ang lahat. Kahit bahain mo pa ng luha mo itong bahay ni Kuya Dante. Pero ang buhay mo, maaari pang magbago. Pag nagsikap ka. Paano pa ako magsisikap? Hindi naman ako nakaabot ng kolehiyo. Wala na rin ang anak ko na siyang inspirasyon ko. Wala na rin ako paglalaanan ng oras. Ng lahat. Mabuti pa sumunod na rin ako sa asawa ko. Hoy, Loka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magagalit si Lord. Siya may-ari ng buhay natin. Kaya siya lang ang dapat kumuha nito. O ano pa magagawa ko? Paano pa maling sasaya at magiging makulay ang aking buhay? Ganun patay na ang asawa ko. Iniwan pa ako ng aking anak. Magwag ka uli. Para malibang ka. At kumita ka rin. O kaya, magtinda-tinda ka ng kahit ano dyan sa labas ng bahay. O, pwede rin sa online. Tulad ng ginagawa ng iba. Tapos, sumali ka sa mga church activities. Paglaanan mo ng time mo, sigan. At makikita mo, unti-unti kang sasaya. Nagustuhan mo ba itong bagong bahay natin, Apo? Oh, itong kwarto mo. Nagustuhan mo? Opo. Opo, Grandma. Ang ganda-ganda po. Lumipat tayo rito para mapalayo ka na talaga sa walang kwenta mong ina. At alam mo, ililipat din kita sa isang mas mamahaling eskwelahan. At mayroon driver na maghahatid sundo sa iyo. Talaga po? Magkakaroon ako ng car? Oo, Apo. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Basta maging masunurin ka lamang sa akin. At huwag ka nang tatawag pa sa patay gutom na si Merlina. Wala si Pinsan, Kuya Dante? Nasaan? Pinuntahan yung bago niyang beauty parlor. Yung pangapat. May sinama siyang magiging tauhan doon. I'm sure, yung ipapasok niya doon, lumapit sa kanya at nangangailangan ng trabaho. O paano mo nalaman? Kasi, kompleto na ng tao mga parlor niya. Nakalimutan mo na ba? Akong kanyang assistant. Oo nga pala. Asenso na talaga si Pinsan, no, Kuya? Oo. Bukod sa apat niyang parlor, maganda na rin siyang bahay at sasakyan. Buti na lang. Nakinig siya sa atin. Oo. Hindi siya nagpaalipin sa kalungkutan. Oh, Beng!
Asan yung dalagang hinimatay ka mo sa labas nitong parlor? Nagkamalay na ba? Opo, ate. O nasa... Ayan po siya, oh. Siya... Sheena? Nay? Sheena? Hindi ko alam na dito kayo nakatira. Parlor ko lang na dito, anak. O ano, kumusta ka na? Mahigit 6 na taon kitang hindi nakita, anak. Ay, siya pala po yung unika iha mo, Ate Merlina. Oo, Beng. Ay, saya siya. Anak, ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ang dungis mo. Naulanan po ako kanina. Wala po kasi akong pupuntahan. Ha? Bakit? Ang lola mo? Pinalayas po niya ako, Nay. Ano? Bakit? Kasalanan ko po. Dahil nabuntis po ako ng isang lalaking hindi naman pala ako kayang panagutan. At buntis pala si Sheena. Oo, kuya. 3 buwan. At gusto raw ng lola niya ipaalis ang bata. Pero hindi siya pumayag, kaya pinaalis siya, ganun ba? Oo. Ayaw ng anak ko na dagdagan pa yung pagkakasala niya. Tama naman yun. Alam mo, talagang niloob ng Diyos na sa parlor ko siya mahimatay. Para muli kami magkita ng aking anak. Ano ngayon ang balak mo sa kanya? Tutulungan ko siyang makabangon. Isisilang niya ang bata. At ibabalik ko siya sa pag-aaral para makatapos siya ng kolehiyo. Wala na sa'yo ang hinanakit. Kinalimutan ko na yung kuya. At hindi matitiis ng isang ina ang kanyang anak. Pinsan, na-deposit ko na sa account mo ang kita ng 4 mong parlo. Ay, salamat, Nikay. Talagang maaasahan kang assistant. Asenso ka na talaga, manager. Dahil yun sa pagpapalakas mo na loob ko. Kayo ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Uy, kumusta naman yung binuksan mong panlimang beauty parlor? Ayos naman. Nung unang linggo, ang daming nag-avail ng promo. 50% discount ba naman? Wow! At ngayon naman, marami pa rin ang pumapasok. Kasi nga, mas mura ang charge nyo kaysa sa ibang parlor. Tama. Nay? Ay, Tita Nikay, anak. eto na pong merienda niyo. Oh, salamat, anak. Kumusta naman ang apo ko? Hindi ba na-memorisyo? Ay, naku, hindi po. Ang bait niya nga eh. Mana po sa inyo. Naku. Talagang mabait ang nanay mo. Ikaw naman, Nay, kanina nga pala, Oh, tumawag po sa akin yung abogado ni Grandma. oh. Sabi, nasa ospital daw po si Grandma at pinapupunta niya po tayo doon. Lina. Sheena. Narito po kami, ni Inay Grandma. Magpagaling po kayo. Nangihina na ako. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Pinahanap ko kayo kay attorney. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa iyo, Marlena. Patawarin mo sana ako, anak. Mami, nagkamali ako sa paghamak sa iyo. Maging sa pagpapalayaw kay Sheena. Kasalanan ko.
Kaya siya napahama. Ay, kalimutan na natin yun. Hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, Mami. Tama po si Inay, Grandma. Ang importante po ngayon, nagkakaunawaan na po tayong lahat. Mabigo man ang may mabuting puso, siya'y kanyang aaliwin. Pahanguin sa pighati upang muling sumilay ang mga ngiti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful. Ko talaga, Jobs. Lagi mo na lang kung tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Nako, tinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Hindi mabuti. Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Jobs. Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang maalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang ang pere. Hindi ko makalimutan. Puro kang kalokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyang, gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Kanina pa sarado yung karinderya ni Barang, dumaan ako ron. Madalas ngang gabi na ko umuwi ang batang yung kulas eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo. Hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Ano? Di ba? Masarap. Oo, Jobs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo score. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Akong bahala sa'yo, babe. Ay, ano ba? Ang likot-likot naman ng kamay mo. Syota naman kita eh. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit awa ka na talikang kita.
Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bolet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoo sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Kaya hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Jobs. Umalis din siya. Naniwan niya rin ako. Wala na pamilya ko. Oo, huwag ka nang umiyak. Sasaktan ako pag nakikita kong ganyan ka eh. Ako na lang. Ako na lang maling mo. Bolet. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan. Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bolet. Kayo ba may relasyon na? Opo. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaking adik ka pumatol. Ngayon naman, sa nasenggang tomboy. Tata Kulas, nanaasyang... Natutuwa na sana kami na itinigil mo ng pagmamarihuana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bolet. Gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay, sinisira mo yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na at mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, nalaasya. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Naririto kami. Handa kang tulungan at samahan. Tata Kulas. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadana mo siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ayoko magkaiwalay tayo. Sorry. Pero sasama na ako sa pag-alis dito ni Nanana Asyang at Tata Kulas. Huwag. Huwag ka sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayin eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana, ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nana Asya, Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alilanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanyang linisin. Nana Asya. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi at paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas.
Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius, ikaw palang sinabi ni Nana Asyang na bisita ko. Oo, kumusta ka na? Eto, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito at nung makaipon ako ng konti, binuksan ko itong parlor. 3 na nga yung tauhan ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwan kita noon. Kuya Julius, Tinalo ko ng kapusukan ko, kaya napabayaan kita. tapos na yun. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa iyo. Kasama ko nga palang pamilya ko. Oh, Dito na kasi ako magtatrabaho sa Pampanga. aba di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asyang at Tata Kulas. Ginabayan ka nila sa panahong wala ako. Hindi lumilimot ang Diyos. Hinihintay lamang niyang ang tao ay magbago ng lubos upang kanyang papagtagumpayin ang mga hangarin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiar. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.